Upang hanapin ang aliw para sa kanyang mga panghihinang sa Madrid, dumaan si Rizal sa isang bakasyon sa resort city ng Biarritz sa kahangahangang French Riviera. Siya ay bisita ng mayamang pamilyang Busted sa kanilang winter residence, ang Villa Eliada. Nakipagkaibigan siya kay Ginoong Edward Busted at ang kanyang asawa at dalawang kahangahangang mga anak, si Adelina at Nelly, sa Paris noong 1889-90. Siya ay nakasanayang maglaban ng eskrima kasama ang mga kapatid na Busted sa studio ni Juan Luna at dumalo sa mga kasiyahan sa bahay ng Busted sa Paris. Sa Biarritz, dito na niya naranasan ang seryosong pag-ibig kay Nelly at nagtapos ng huling kabanata ng kanyang ikalawang nobela, ang El Filibusterismo. Ang kanilang pagmamahalan ay nakakalungkot na hindi nagtapos sa kasal. Ito'y nabigo dahil tinanggihan ni Rizal na maging protestante gaya ng hinihingi ni Nelly. At ang ina ni Nelly ay ayaw ng isang doktor na walang sariling pasyente na maging manugang. Ngunit naghiwalay ang mga minamahal bilang magkaibigan nang umalis si Rizal sa Europa. Sa Sawi sa Pag-ibig, natagpuan ni Rizal ang aliw sa pagsusulat. Maliwanag na habang naniligaw kay Nelly at ini-enjoy ang maraming magagandang gabi ng buwan kasama siya, patuloy siyang nagtatrabaho sa kanyang pangalawang nobela na sinimulan niyang isulat sa Calamba noong 1887. Noong Marso 29, 1891, bago siya umalis mula sa Biarritz patungong Paris, natapos niya ang manuskrito ng El Filibusterismo. Tulad ng isinulat kay Blumentritt, nagpaalam si Rizal sa mga mapagbigay at kaibigang pamilya Busted, magulang at mga anak. Noong ika-30 ng Marso 1891 at nagtungo sa Paris sa pamamagitan ng tren, nagstay siya sa tahanan ng kanyang kaibigan na si Valentin Ventura sa Fort Rue de Chateau. Mula sa Paris, sumulat siya sa kanyang kaibigan na si Jose Maria Basa sa Hong Kong noong ika-4 ng Abril. Ipinaabot ang kanyang hangaring na pumunta sa nasabing British colony at magpraktika ng ophthalmology upang kumita ng kabuhayan. Bukod dito, sa liham na ito, hinihingi niya kay Basa na hiramin siya ng halaga para sa isang unang klase ng tiket ng steamer mula Europe patungong Hong Kong. Sa kalahating bahagi ng Abril 1891, bumalik si Rizal sa Brussels, kung saan siya nangakong masaya ng tinanggap ni Marie at Suzanne Jacobi, ang mga nagpapaupa sa kanya, at higit sa lahat ni Petite Suzanne, ang batang Belgian na umiibig sa kanya. Ang isang buwang bakasyon sa Biarritz ay nagdulot ng himala kay Rizal. Ang mga tanawin ng mga beach na puno ng mga turista mula sa iba't ibang bahagi ng mundo, ang malimig na simoy ng hangin mula sa karagatang Atlantiko at ang masiglang atmosfera ng lungsod ay nagpalakas sa kanyang lugubrious na diwa at nakalimutan niya ang mapait na mga alaala ng Madrid. Ang kanyang malungkot na puso ay muling nag-awit ng kasiyahan at ang kanyang kalusugan ay bumuti ng kakaiba. Sa sulat niya kay Mariano Ponce noong Pebrero 11, 1891, sinabi niya, "Nadagdagan ang aking timbang mula nang dumating ako dito. Ang aking mga pisngi ay hindi na payat tulad ng dati dahil natutulog ako ng maaga at wala akong iniintindi." Pagre-retiro mula sa kilusang propaganda. Mula nang itinakwil ang kanyang pagmumuno sa Madrid noong Enero 1891 na nagmamay-ari sa mga intriga ng kanyang mga naninibugho na kababayan, nagretiro si Rizal mula sa kilusang propaganda o krusada sa reforma. Ninanais niyang mailathala ang kanyang pangalawang nobela upang maisagawa ang kanyang propesyon sa medisina at na maglaon nang siya ay naging independyente sa pananalapi. Inaasahan niyang gagawa siya ng mas masiglang kampanya para sa pagtubos ng kanyang bansa. Mula sa Brussels noong Mayo 1, 1891, inabisuhan niya ang mga otoridad ng propaganda sa Maynila na kanselahin ang kanyang buwanang allowance at italaga ang pera sa mas mabuting layunin, tulad ng edukasyon ng isang batang Pilipinong estudyante sa Europa.
Ang kanyang abiso ay nakapaloob sa isang liham na naka-address kay G.A. L. Lorena. Gaya ng sumusunod, sa pamamagitan ng kabaitan ni J.A., natanggap ko ang iyong sulat noong Pebrero 13 na may draft para sa 100 pesos na ipinapadala sa akin ng propaganda para sa mga buwan ng Enero at Pebrero at nagpapasalamat ako sa iyo para sa gayong pansin. Upang maiwasang madagdagan ang atensyon nito, naniniwala akong kailangan ng aking pagreretiro. Itatag ko ang aking sarili at kikita ako ng aking ikabubuhay. Ang aking napiling lugar ay alinman sa Pilipinas, Hong Kong o Japan dahil ang Europa ay tila isang lugar na pagpapatapon sa akin at sa pamamagitan nito ay ipinapaalam ko sa propaganda ang aking intensyon upang ito ay makapagdesisyon. Sa pamamagitan ng 50 pesos na ipinapadala nito sa akin buwan-buwan ay mas magagawa ito na mas mabuti na ang gasto sa pag-aaral na sa isang binata na hindi katulad ng sitwasyon ko, bagamat ang halagang ito ay sapat na upang mabuhay sa anumang lugar sa Europa. Hindi ito sapat para sa isang nagnanais na makamit ang isang bagay at upang maisakatuparan ang mga plano na maaari niyang pahalagahan. Dahil dito, hinihiling ko sa kaibigan si Basta na ibigay sa akin ang pondo para sa aking pagbabalik upang makapagsimula akong kumita na maliit na kapalaran. Kung sa wakas, pagkatapos ng ilang taon, ako ay naging independyente sa pananalapi, magagawa kong magsagawa ng mas masigla at epektibong kampanyas kaysa sa ginagawa ko hanggang ngayon. Huminto si Rizal sa pagsusulat para sa La Solidaridad. Kasabay ng kanyang pagreretiro mula sa kilusang propaganda, tumigil si Rizal sa pagsulat ng mga artikulo para sa La Solidaridad. Marami sa kanyang mga kaibigan sa Espanya ang humimok sa kanya na ipagpatuloy ang pagsusulat para sa makabayang periodiko dahil ang kanyang mga artikulo ay palaging nakakaakit ng pansin sa mga bansang Europa. Napagtanto mismo ni Del Pilar ang pangangailangan na pakikipagtulungan kay Rizal, kapwa sa kilusang propaganda at sa pahayagang La Solidaridad dahil humihina ang sigla sa krusada ng reforma sa Espanya. Noong Agosto 7, 1891, sumulat siya kay Rizal na humihingi ng tawad sa anumang sama ng loob at humiling sa kanya na ipagpatuloy sa pagsulat para sa La Solidaridad. Sa madaling salita, sabi niya sa kanyang sulat, "Kung mayroon ka mang hinanakit, ipinamamanhik ko sa iyo na isantabi ito. Kung itinuturing mo ako may kasalanan at ang kasalanang ito ay mapapatawad, patawarin mo ako. Gusto naming ipagpatuloy mo ang pagsusulat para dito. Hindi lamang natin palalakasin ang La Solidaridad, ngunit matatalo natin ang entrega ng praile sa Pilipinas." Sa kanyang tugon sa liham ni Del Pilar, isinulat ni Rizal ang pagtanggi sa anumang hinanakit at ipiniliwanag kung bakit siya tumigil sa pagsusulat para sa La Solidaridad tulad ng sumusunod. "Ako ay labis na nagulat sa iyong lihim na nagsasabi sa akin tungkol sa mga sama ng loob, hindi pagkakasundo at pagkakasundo at iba pa. Naniniwala ako na walang silbi ang pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang wala. At kung ito ay umiral, naisip kong sumingaw na nakaraan. Natingin ko sa tulad mo na walang sino man ang hindi dapat mag-aksaya ng oras na pag-uusap tungkol dito. Kung huminto ako sa pagsusulat para sa La Solidaridad, ito ay dahil sa ilang kadahilanan. Una, kailangan ko ng oras para magtrabaho sa aking libro. Ikalawa, gusto kong magtrabaho din ang ibang Pilipino. Ikatlo, itinuturing kong nagpapakahalaga sa partido na magkaroon ng pagkakaisa sa gawain. At dahil nasa taas ka na at may sarili na rin akong mga ideya, mas mabuting iwanan ka na lang upang idirekta ang patakaran tulad ng naintindihan mo ito at hindi ako nakikialam dito. Ito ay madalawang kalamangan. Ito ay nagiiwan sa ating dalawa ng kalayaan at ito ay nagpapataas ng iyong prestihiyo na lubhang kailangan dahil ang mga taong may prestihiyo ay kailangan sa ating bansa. Hindi ibig sabihin nito na hindi ko na kailangan magtrabaho at sundin ang kurso na iyong trabaho. Ako ay tulad ng isang hukbo na sa kinakailangang sandali makikita mo ang pagdating upang bumaba sa mga gilid ng kaaway sa harap mo.
Tanging hinihiling ko sa Diyos na bigyan ako ng paraan upang gawin ito. Ipinaglalaban ko ang bayan at ang Pilipinas. Pagre-rebisa ng FELI para sa publikasyon. Sa Brussels, araw-araw nagtrabaho si Rizal sa pagre-rebisa ng natapos na manuskrito ng El Filibusterismo at inihanda ito sa paglilimbag. Tila ang rebisyon at halos natapos noong Mayo 30, 1891. Sa petsang ito, isinulat niya sa Jose Maria Basa, "Handa na ang libro ko para i-press. Ang unang 20 kabanata ay naitama na at maaaring i-print at muli kong kinopya ang natitira. Kung nakatanggap ako ng pera ay tiyak na makukuha mo ito sa Hulyo. Sinusulat ko ito ng higit pa. Masigasig kaysa sa Noli at bagamat hindi ito gaanong kasayahan, at least ito ay mas malalim at mas perpekto. Kung sakaling hindi ako makatanggap ng pera, hihilingin mo ba sa kanila na padalhan ako ng pera para sa pagpapalimbag ng aking libro? Kung hindi, gagawin ko umalis ka sa lugar na ito at makasama ka." Pagkaraan ng 2 linggo noong Hunyo 13, ipinaalam ni Rizal kay Basa, "Nakikipag-usap ako ngayon sa isang printing firm at dahil hindi ko alam kung ito ay iimprinta dito. Ito ay sa Belgium o sa Espanya. Hindi ko pa ito maipapadala sa iyo. Sa kaso hindi ito na-publish dito, ipapadala ko sa iyo sa susunod na koreo. 3 kabanata na lang ang natitira para itama. Mas mahaba ito kaysa sa Noli. Unang bahagi matatapos ito bago mag-16 ng buwang ito. Kung nagkataon, anumang mangyari sa akin, ipinauubaya ko kay Antonio Luna ang paglalathala nito, kasama ang pagwawasto nito. Kung hindi na ilathala ang aking Noli, sasakay ako sa tren sa susunod na araw kapag natanggap ko ang liham na may sipi, pera. Ngunit kung ang aking aklat ay naipublish, ay kailangan kong maghintay hanggang sa ito ay lumabas sa press."